namin sa gabing ito, inihahandog namin ang buwan. Ng kaluluwang ligaw na naghahanap ng pag-ibig. Napakahusay, Lihan. Napakahusay. Kanina ka pa ba dito? Lihan, nagwawalis ka pa? May problema mo ba? Malas kasing nagwawalis kapag hating gabi. Lalo na tingnan mo, kabilugan ng buwan. Ipagpagbukas mo na lang kaya yan. Malas. Di mo nakita naglilinis ng tao? Pabayaan mo na nga, madaling araw na. At hindi nalilinis ng pamahiin ng sahig. Bartender, pwede pa ba uminom? Sapato. Huwag mo nang pansinin yan at nakainom na yan. Halika, ano gusto mo? Whiskey. Ano namang tinitingin-tingin mo? Ay, ito ba yan mga bata? Nararating na. Pagpasensyahan mo na. May tama na ng karoon. Huwag nga kayong makatingin ng ganyan. Hindi ako kawawa. At lalong hindi ko kailangan ng awa ninyo. Pasensya na ho. Napansin ko lang yung relo nyo. Maganda ho kasi. Ito.
Ang ganda nga, no? Malas mo, mahal ko. At hindi ko binibenta. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa malas o swerte? Iha, sayang ang swerte pinawalis mo ngayong gabi. Huwag po kayo mag-alala. Wala nang magagawa ang malas at swerte dito. Tapos na ang panahon nila. Naituwit na nga lang iwalay ang kapalaran. Baka gusto niyo maglaro ng baraha. Pagpalipas ako ng oras, total. Mukhang wala pa naman itong balak uwi, di ba? Naku, Iha, salamat na lang. At matagal-tagal na rin ako hindi pa nakakapaglaro. Mas gusto ko na lang uminom. Ang bihira naman kayo eh. Di ba pupunta kayo dito para magpakasaya? Tara, laro tayo. Oh, halika na, laro na tayo. Ako mong babalasa. Wala naman pustahan eh. Katuwaan lang. Sige na nga, pero katuwaan lang ha. Sige na nga. Pero anong laro ba to? Huwag ka mag-alala. Alam mo na to. Nakalilibang naman ito. Mahiba ako. Anong mga ginagawa ninyo? Lalaro ng baraha, malamang. Ang ibig ko sabihin, anong trabaho ninyo? Hindi nyo na itanong, isa akong hilot. Midwife para masosyal. Kilod ka pala. Nasa parehong linya pala tayo. Nagkapanganak din ako ng mga babaeng pinagpala. Uminalas na mabuntis. Doktor ako, OB. OB? Hindi po ba naiilang sa inyo yung mga nagpapatingin sa inyong babae? Dahil lalaki ako at babae sila. Alam mo, wala na silang pakialam. Sanay mo ngayon sa hawak ng lalaki. Hindi, ba't silang papatingin sa akin, di ba? Ikaw naman, anong ginagawa ko? Bartender. Wala ka bang ibang trabaho maliban sa pagiging bartender? Nagabalakot ng baraha. Ganyan yung ako matutusin. Alam mo, ito ang pinalilipas ko ng oras habang hinihintay ko mga nakakakit ng pasyente. Ikaw, Iho, ano trabaho mo? Naku ako, wala po akong trabaho ngayon. Kakatapos na po kasi yung ginawa naming building. Pero meron naman po kaming mga proyekto sa susunod na buwan lang. Eh ito, habang wala pa, petiks-petiks mo na. Tama yan. Habang bata ka pa. Habang guwapo pa't wala pang siya. Isang araw, magigising ka na lang. Paano na tayo biglang tumanda? Ay, Dok! Bata pa tayo! Marami pa tayong panahon. Mukhang sinaswerte ako ngayon ah. Iniwala ka pa talaga sa swerte. Bakit hindi? Iniisip ko lang naman po na sa swerte, tayo tinutulungan ng Diyos. Tama, dahil minsan kailangan din natin ang kakauting swerte. Lalo na kapag minalas-malas na noon sa buhay. Karapat dapat ang tayo pala rin paminsan-minsan. Alam nyo, mali kayong dalawa eh. Pero, sige. Tama na rin. Talagang may tama na kami, no? Ang ibig ko sabihin, ibinibigay sa atin ang kapalarang pinaghirapan natin. Walang nagagawa ang mga anting-anting o pamahiin sa paglapit ng swerte o pagtaboy ng malas. Sa usapin ng kapalaran, nakasalalay ang lahat sa mga kilos at pasya natin. Hindi nga ba't may kasabihan na lahat ng aksyon ay may karapatang tutol? O ay bakit siya nanalo dahil napakaswerte ng mga barak na bunod? Ngunit siya naman ang namili kung paano ilalatag ang kanyang mga naikuha, hindi ba? Palaran, karampatan. Bigat ng usapan ninyo, seryosong seryoso. Tagay muna nang bumalik ang saya.
May mga anak na ba kayo? Ako, meron akong anak. Ilan? Isa lang. Bakit? Magtatapos na rin sa susunod na taon. Napakaganda at napakatalino niya. Manang-mana sa tatay, di ba? Kaya nga, aali-aligid sa amin ng mga maliligaw. Nung una, ayaw ko pa talaga siyang magkaroon ng kasintahan. Pero paglaon, Pa, sasabihin sana ako sa'yo eh. Kami na po. napapayag na rin ako. Buong-buong tiwala ako sa kanya. Mukhang mahal na mahal niya talaga ang anak ninyo. Alam mo, sa totoo lang, nakuha niyang itsura talino niya sa asawa ko eh. Miss na miss ko na nga siya. Lalo na't nakita ko siya araw-araw sa anak namin. Pero ganun talagang buhay. Doktor ka nga, hindi mo naman mailigtas ang sarili mong asawa. Anak! Anak! Nakauwi na ako, anak! Sabi na. Pa, nakuwi ka na pala. Pagod na ako, anak. Pa, yung pinagpaalam ko nga pala sa'yo, alis kami mamaya ni ano eh. Anak naman, kakauwi ko lang, sa alis ka na. Pero sige, alam mo namang payag ako sa relasyon ninyo eh. Pero teka lang, hindi ba delikado yung pupuntahan ninyo? Pa, di ba nakailang punta na kami doon? Kahit na anak, mag-iingat ka lagi ah. Kilala ko yung mga binatang yan eh. Huwag ka magpapadala at alam mo kung kailan tanging hindi ah. Pa naman, walang mangyayari sa amin masama. Dito lang din sana ang nanay mo anak. Yan ka na naman eh. Sige na, lakad na. Mahal na mahal kita anak. Ingat ka ha. Alis na po ako. Sige na. Malaki na ang anak natin, mahal. Patawarin mo. Ikaw, Ivo. Kung wala ka bang mga anak, Naku, wala ako. Kahit kasintahan wala. Alam ko na. Ipag-ibig mo, no? Ako ba? Wapo? Hindi po. Hindi po ako ganun. alam mo, wala naman masama kung oo eh. Wala yun sa ano ka, kung hindi sa anong ginagawa mo. Hindi po talaga. Mahirap lang magkaroon ng matagalang relasyon, lalo na ito, palipat-lipat ako ng trabaho. Teka, bakit ka ba napunta sa construction? Hindi ka ba nakapagtapos? Mukhang matalino ka naman. Tumigil po ako sa pag-aaral eh. Bakit? Kasi musika po talaga ang hilig ko. Eh sa pinilit lang naman ako ng tatay ko mag-engineering, wala naman daw nabubusog sa sunod. Pero dito ako masaya eh. Nabubusog ang diwa ko kapag may nakikinig. Kapag siya ang nakikinig. Ano bang tinutugtog mo? Humaling ako sa pag-gitara noon. Tulad ng pagkahumaling ko sa kanya. Kaya yun, tumutog muna ako sa tabi-tabi. Total, may konting kita rin naman doon. Masaya ako noon. Masaya kami. Eh ngayon, tutugtog ka pa. Hindi na po. Matagal nang nasira ang gitara ko. Matagal na po akong tumigil. Sayang naman. Tapos ngayon, saan ko pa rin ang engineer ang kinabagsakan mo? Tadhana nga naman eh. Musikero ka pala. Napakahusay niyan, lalo na kapag may anak ka. Wala ka bang balak magkapamilya? Pamilya? Mahirap pong isipin yan kung wala kang pera o wala kang kasintahan. Kasintahan, eh problema ba yan? Kayang-kaya mong dalhin yan sa harana, hindi ba? Wala ba talagang nagtagal? Yung pinaghirapan ninyo dahil mahal na mahal mo sa isa. Makapagtanong naman tong matandang to eh. Iba nga ang dili.
Meron po, pero huwag na lang natin pag-usapan yun ngayon. Bakit naman hindi? Siya ang una, pero sa huli, Sa huli, nabigo ko siya. Sawi ko lang siya. Nabuntis ko siya. nasaan na siya ngayon? Hindi nga kami tanggap ng pamilya niya noon. Paano pa kaya kung buntis siya, di ba? Kinailangan lang namin itago. Pinapangalong bata. Bata? Kahit kami ang babata namin, takot ako sa magulang niya, sa magulang ko. Ano na lang ang ibubunga ng bukas? At nagpasya kayong dalawa. Mahirap ka naman talagang takasan ng ating mga desisyon. Gano'ng katagal ng panahon ang lumipas. Hindi ko inakalang kahit siya gagawin niya yun, pero ganun siyang klase ng babae. Malakas, matapang, may sarili ng pag-iisip. Na hanggang ngayon, hindi ko masundan. Pero matagal na po yun, wala na akong magagawa. Ang importante, naging kaming masaya, di ba? Mabuti kang bata, Ivo. Minahal mo talaga siya. Opo, pero hindi sapat ang pagmamahalang. Eh kayo ho, may anak na ho ba kayo? Alam mo, meron na yung ako. Sa tuhod, sa paa. Mahilig ako sa bata. Lalo na at nagpapaanak ako. Hindi nga lang akin, pero natutuwa ko nakikita silang naglalaro, naghaharutan. Pero minsan para bang ang dami nila. Masyadong marami para sa kanila ikabuti. Ano pong ibig niya sabihin? Minsan, mapapaisip ka. Mas mabuti na lang kung hindi na lang sila isinulang. Corazon! Corazon! Pinakain mo na ba yung anak mo? Ano mo naman hindi na namin nakain pag di mo pinakain. Hay nako ate, pagod na ako sa batang yan ha? Iyak ng iyak kahit anong gawin ko. Bahala siya sa buhay niya. Ay, taga ate, tulong na baka na kay Boyat ngayon ha? May lakad kasi ako eh. Corazon, anak mo yan! At kapatid kita. Kaya, sige na ate oh. Ikaw na muna bahala sa kanya ha? Ha ate? Ha? Ay, salamat! Mga batang pinababayaan lang ng kanilang mga magulang. Boyet? Boyet! Nandito na si nanay! Boyet! Boyet! Ten, nasaan na yung anak ko? Pahinahanap eh. Batang yun. Boyet, ang anak mo, Corazon. Pinakuha ko na sa pulis. Pinaampon ko na. Boyet, may pakialam ka pa pala? Daming bata. Napakaraming batang pinanurusa lang ng kanilang mga magulang. Ayan, nanalo na ako! Putang ina naman, anong klaseng tira yun? Akala ko ba nagtutulungan tayo? Ayos na po ba kayo, Dok? Dok, laro lang, Dok. Naman masyadong seryoso. Laro nga lang, katuhan lang, kaya sana walang katarantaduhan. Laro. Pag bata ka, kala mo laro lang ang lahat eh. Pagtanda mo, malalaman mo hindi ganun ang mundo! Wala yang pakialam sa kabutihang nagawa mo!
Mamumukha lang sa'yo ang pagkakamali mo. Alam niyo noon, mahiwaga pa naman sa akin ang buhay. Lalo ng mga sanggol. Alam niyo yung iglap ng pagsilang? Kakaiba yun eh. Himala. Taong nilikha ng tao. Nagkakatinig. Nagkakahininga. Himala. At higit pa ang sarili mong anak. Kaya yun, nagdoktor ako, nag-OB ako. Pero walang iya, ang dali mo palang maupo sa linyang to eh. Iba't ibang mukha, pare-pareho lang ang problema. Ang batang magulang, ang kabit, ang nanay ng uluyan ay kasyam, palalain ang palalain! Pero nandiyan ka pa rin. Naniniwalang may saysay ang ginagawa mo. O hindi ka naniniwala. Hindi mahalagang dahilan. Basta nandiyan ka pa rin. Tinutupad ang tungkulin mo. Dok, umalik kayo rito. Kailangan natin tapusin to. Himala nga ba? Kapwa nating alam na impyerno lang pinapagtutunan nila. Dok, pasensya na ho. Nadala lang naman ako. Gusto ko lang naman manalo. Hindi ba Alam tayo mo, wala ka ng pakialam. Iba po talaga kapag buhay ng ibang hawak natin sa ating mga kamay, ano? Papaanak, nagliligtas ng buhay. Ba talaga? Pero kahit ikaw, alam mo dapat yun ah. Paano ko naman kung malalaman yun? Eh, sa construction lang naman ako nagtatrabaho. Sa construction ka nga. Eh kung may kapalpakan kang nagawa o naligtaan kang pulis, ibang taong magbabayad sa pagkakamali mo. Hindi ko po naisip yun. Ang hirap, parang di ka nga sanay mag-isip eh. Pero itong tatandaan mo, may dangal sa trabaho mo. Ano kung may kaya? Maraming salamat, Doc. Pero, iba pa rin talaga yung maging doktor eh. Hindi ba mas mahirap yun? Ano nga po ba ang pinakamahirap na parte ng pagiging doktor? Pinakamahirap. Isa lang talaga. Hindi naman ho, yung pinaka-tumatatak lang sa inyo. Ang mamatayan ng pasyente. Pasensya na sa tanong ko, Doc. Wala namang masama sa tanong mo. Doktor naman ako, di ba? Dapat hindi maselan. Kung ano-ano nang nakita ko. Durog na daliri. Masad na bungo. Pero walang tatalo sa naman nagpapalaglag. Hindi naman po ito ang tamang lugar para pag-usapan ng mga bagay na Juan! Dok, tuloy niyo. Alam mo, madali lang maglaglag kung tutusin. Pili ka lang ng pildoras dyan sa Quiapo. O kahit na namang gamot kung kuripot ka. Sasakit ng konti ang puson. Mapusulit-pusit sa banyo. Madugo. Pero mabilis. Kaya lang, malaki-laki na ang bata. Kung mahigpit ang kapit, kailangan ng ibang paraan. Kung mahabang ang babae, siya mismo ang gagawa. O kung tama siya, kamo! Tanga nga ba? Sadyang wala lang malapitan. Pupunta siya sa taong kaya siyang tulungan. Dahil yun lang naman ang hinahanap natin, hindi ba? Kaunting pakikiramay. Kukuha ka ng isang bagay, mahaba at mahigpit. Kunwari, alambre. Kung ano mang kakasya, ipasok mo. Haluin mo! Parang nagigisa. Chop suey.
Naalala ko pa yung pinakamalalang kaso namin. Napakabata pa niya. Napakaganda. Akala ko noon, nakita ko ng lahat. Pero nagulat ako. Isang manipis na alambre. Kinakalawang pa. Nakausli mula sa kanyang puwerta. At may hawak siyang supot. Ano kung laman ng supot? Ano ko siya? Iha, ano yung hawak mo? Bituka. Ayoko na magdaro. Sabi nga, di pwede. Kailangan natin nabusin to, di ba? Sandali lang. Mag-rulustili tayo lahat. Ako na ho. Sige na. Mabuti pa siya naging doktor. Gusto ko rin sanang maging nurse noon. Pero wala kaming pera. Sabi kasi ng mga magulang ko, magtrabaho ka na lang. Para mapag-aral mo naman ang mga kapatid mo. Ate? Ate, tulungan po ko. Corazon, palagi na lang kitang tinutulungan. Matuto kang humarap sa sarili mo mga kulit. Ate, hindi ko na kaya. Buntis ulit ako. Muli ka to, ate. Muli ka. Huli na ito. Nakakatuwang makakita at makapagkilit ng sanggol araw-araw. Punong-puno pa kasi ng pangako ang kinabukasan nila. Pero papaano yung mga pinanganak sa kahirapan? Nakatakda na lang magdusa at mamatay sa murang edad. Ang mga inang wala kang huwag-huwag sa pagpapalaki ng bata! Kapwa silang pinagsumpa ng tadhana. Kaya bakit hindi natin gawing patas? At ano naman ang gagawing patas? Patas para sa lahat ng damay. Sa mga babaeng walang karapatang magluwal ng sanggol. Sa mga sanggol, na pagdurusahin lang din naman ng kanilang mga magulang. Binibigyan ko lamang sila ng pagkakataong piliin ang kanilang kinabukasan. Yun ang hindi ko naranasan eh. 2 buhay ang naililigtas ko. Walang nagdurusa sa aking mga kamay. O yan, malapit na tayong matapos. Uwi na ako! Konting tiis na lang. Ano? Isa pa? Handa na ba kayo? Sa magigit 2 dekada ko ng pagiging pilot, iba't ibang uri na ng babae ang aking nakilala. Iba't iba man ang pinagalingan nila, matatapang silang lahat. Matatapang nga ba sila? Yung mga nagpapalaglag? O duwag lang at hindi maharap ang pananagutang nakaabang. Pero sino ba ako para manghusga? Nandito lang naman ako para linisin ang kalat nila. Pareho pala tayo, Dok eh. Parehong taga-walis ng kalat ang buhay ng ibang tao. Hindi ba't iyon ang pinakamarangal na trabaho ko? Mayroong namumuong dugo sa sahig at kayo lamang ang makapaglilinis nito. At gagawin mo
dahil kailangan. Naalala ko na. Yung dalagang sinasabi ko. Yung bitbit ang bituka. Napakatatatag ng kanyang mga mata. Maliliwanag. Matatalas. Madaling araw nun. At bilog ang buwan. Tandang-tanda ako dahil naaaninaw ko ang kislap nito sa kanyang mga mata. Sofia, anong ibig mong sabihin? Na hindi ka pa dinarata ng dalaw? Natatandaan ko na. Sigurado ka ba? Sino pa ba Natangi-tangi yung dalaga. Nanay mo alam Hindi ba? siya umiiyak. Nanay mo alam ba? Hindi siya Hindi ko alam umiiyak. ang trabaho, Sofia. Paulit-ulit lang niyang sinasabing mahal na mahal niya ang kasintahan niya. Aalis ka ng Na eskwela. ito lang ang gusto niya. Nakaupo lang siya doon nagdurugo. Tila tanggap ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sofia, hindi na namang gagawin ko. Pero wala rin akong nagawa. Kaya lang dito, Sofia. Kagaya lang ng asawa ko. Namatay siya. Ano nga bang pangalan niya? Si Sofia. Sofia, hindi kita iiwan. Hindi ako nga sa'yo binibigay ang pulseras na yan, di ba? Sumpa ko habang may pulso akong pumipintig. Hindi kita iiwan. Pero Sofia, May suot siyang pilak na pulseras na may napakaraming note at instrumentong nakasabit. Sofia ang pangalan niya. wala siyang sinabi sa akin. Paano? Hindi naman niya sinabi na. Patawad. Anong ginawa mo kay At sino ka naman? Kasintahan? Huli ka na! Tapos na. Hindi ka na. Makapagpahinga ka na rin. Ha? Saan tayo pupunta? Nakikita mo na rin si Ma. Hindi pwede, anak. Nagkamali ako, pumalpak ako tabi ko. Hindi sa upat ang ginawa ko. Ito. Ikaw. Ito ang sapat. Anong ibig sabihin nito? Tama na, ate. Kailangan mo na titigil mga pinanggagawa. Corazon, bitiwan mo ako. Tinupad ko lang ang kahilingan nila. Tinulungan ko lang na lahat ng humingi sa akin ng tulong. Hindi, ate. Hindi lahat ng dapat tinulong. Corazon, niligtas kita sa buhay na sakit ng pagtulong. Saan niyo sila dinala? Malalaman mo rin. Sa laro na to, nanalo ang doktor dahil itanggiman niya, sinundan pa rin niya kanyang paninindigan. Ang hilot naman, siyang natalo dahil puro sakit at pagturo sa kanyang iniyasik. Ito ang hato ng kapalaran. Pero saglit, nagkakamali ka. Wala pa ako nagagawa sa buhay ko. Wala nga ba? Atong pinilit mo mong palagdag si Sofia. Hindi ko siya pinili! Ngunit ibinuhos mo naman ang buong bigat ng takot sa kanya. Tinayod. Sa huli, walang naiwang buwang para sa duda na kinailangan niya magparaya upang manatiling mahal mo siya. Hindi yan totoo. Minahal namin ang isa't isa. Ano pa ba nang mangyari? Hindi lang kami pareho handa. Sa bagay, Bakit lagi kami? bata pa naman kayo Kasalanan ko doon. ba? Kasalanan Walang ba alam. magmahal? Hindi naman namin Pero kami- kailan nga ba tayo nagiging handa? Anong antas ang kaalaman ang nagiging sapat upang maging responsable tayo? Hindi! Hindi! Patawad. Patawad. Habang buhay ko pang pagdurusahan ang iisang pagkakamali. Handa na akong maging ama. Mabigyan lang ng isa pang pagkakataon. Wala sa atin kung kailan tayo mabibigyan ng pagkakataon. Ngunit, kung talagang handa ka na, bakit hindi ka humingi ng tama? Sofia, mahal ko. Hindi.
maghintay. Sarado na ba kayo? Hindi. Malagi ko yung bukas. Talaga? Ayos, sige palabas ka na ilang inamin. Ibukas pa na sila. Teka, di mo ba alam na masama magwalis kapag gabi? Huwag po kayo mag